Kalimutan nyo na ang pagiging milyonaryo. Dahil sa taong 2026, ang totoong labanan ng kapangyarihan at kayamanan sa Pilipinas ay nasa antas na ng mga bilyonaryo. Habang ang karamihan ay naghahanap buhay para sa pang-araw-araw, ay may 10 individual na ang net worth ay higit pa sa pinagsama-samang yaman ng milyon-milyong Pilipino. Sila ang mga nagmamay-ari ng mga mall na pinupuntahan natin, mga kumpanya ng kuryente at tubig na binabayaran natin araw-araw, at mga bangkong nag-iingat sa ating mga ipon. Hindi lang sila basta mayaman, dahil sila ang mga taong nagdidikta sa takbo ng ekonomiya sa buong bansa. Kaya ito ang pinakabagong update na listahan ng 10 pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayong 2026. Number 10, Lucio Ko. Si Lucio Ko ay isang Filipino-Chinese billionaire entrepreneur na kilala bilang founder ng Pure Gold Price Club Incorporated, isa sa pinakamalaking supermarket at wholesale retail chain sa Pilipinas, na nakatuon sa mga sari-sari store owner at budget-conscious consumers. Nagsimula siya sa simpleng negosyo, at unti-unting pinalawak ang kanyang retail empire sa pamamagitan ng Pure Gold, S&R membership shopping, at iba pang mga retail format. Pinalalakas din ang kanyang presensya sa iba't ibang industriya, sa pamamagitan ng kanyang holding company, na Costco Capital Incorporated, na may malalaking interes sa liquor distribution, at iba pang mga alak. Mayroon din siya sa real estate, o commercial developments at retail spaces, grocery retail, at specialty retail. Bukod pa dyan, ay may stake rin siya sa Alpha Land Corporation at leisure developments, katulad ng Luxury Properties at golf clubs, kaya't itinuturing siyang isa sa mga pinakamaimpluwensyang negosyante sa bansa, dahil sa kanyang diversified portfolio sa retail, alak at real estate, na patuloy na naglalago, kasabay ng pagtaas ng consumer demand sa Pilipinas. Samantala, ayon sa mga bagong report, siya ay may estimated net worth na 168 billion pesos hanggang 224 billion pesos. Number 9, Dennis Uy. Si Dennis Uy ay isang Filipino businessman at founder ng Udena Corporation, isang diversified conglomerate na mabilis na lumago noong huling dekada, lalo na sa ilalim ng agresibong expansion sa iba't ibang industriya. Nagsimula siya sa Phoenix Petroleum, isa sa pinakamalaking independent oil companies sa Pilipinas, na nakikipagkompetensya sa Big Three, ang Shell, Petron Caltex, at mula rito ay pinalawak niya ang kanyang negosyo sa logistics at shipping, real estate, gaming at leisure, o pagkuha sa Ocado, Manila, sa pamamagitan ng Tiger Resort State dati, na bagamat nagkaroon ng issue sa control at ownership, at pati na rin sa telecommunications na Dito Telecommunity, ang ikatlong telco player sa bansa, na partner ng China Telecom. Dahil sa mabilis at malawak na acquisitions, umabot ang kanyang tinatayang yaman sa humigit kumulang 168 billion pesos hanggang 224 billion pesos. Bagamat kapansin-pansin na ang kanyang net worth ay nagiging pabago-bago dahil sa mataas na utang at performance ng kanyang mga kumpanya, kaya't siya ay itinuturing na isa sa pinaka-agresibo at kontrobersyal na negosyante sa Pilipinas. Isang halimbawa ng mabilis na pag-angat na may kasamang mataas na risk sa business strategy. Number 8, Lucio Tan. Si Lucio Tan ay isang Filipino-Chinese tycoon, at isa sa pinakamatagal ng bilyonaryo sa Pilipinas, kilala bilang founder ng Group Incorporated, isang malawak na conglomerate na may malalaking interes sa iba't ibang industriya. Nagsimula siya sa tobacco business, sa pamamagitan ng Fortune Tobacco, na naging isa sa dominanteng kumpanya ng sigarilyo sa bansa, at kalaunan ay pinalawak ang kanyang empire sa alak, banking, aviation, real estate at iba pang investments, kaya't naging isa siya sa pinaka-diversified na negosyante sa Pilipinas. Sa kabila ng mga hamon tulad ng kompetisyon, regulasyon sa tobacco industry, at financial struggles ng PAL noong mga nakaraang taon, nananatili siyang makapangyarihang figure sa negosyo, na may tinatayang net worth na humigit kumulang 280 billion pesos hanggang 336 billion pesos. Bagamat nagbabago ito, depende sa performance ng kanyang mga kumpanya at galaw ng merkado. Number 7, Andrew Tan. Si Andrew Tan ay isang Filipino-Chinese billionaire at founder ng Alliance Global Group Incorporated, isang diversified conglomerate na may malalaking interes sa real estate, tourism,
at liquor industry. Nagsimula siya sa simpleng background, at nakilala sa pagbuo ng Mega World Corporation, isa sa nangungunang property developers sa Pilipinas, nakilala sa township developments, at pinalawak pa ang kanyang negosyo, sa pamamagitan ng Emperador Incorporation, na naging isa sa pinakamalaking brandy at whiskey companies sa mundo, pati na rin sa travels and leisure na may casino, hotels, at entertainment complexes. Dahil sa lawak ng kanyang negosyo, at patuloy na expansion sa international markets, tinatayang ang kanyang net worth, ay nasa humigit kumulang 336 billion pesos, hanggang 392 billion pesos. Bagamat nagbabago ito, depende sa galaw ng real estate market, global liquor demand at performance, ng kanyang mga listed company. Number 6. Tony Tan Kacsiong. Si Tony Tan Kacsiong ay isang Filipino-Chinese billionaire entrepreneur, at founder ng Jollibee Foods Corporation, ang pinakamalaking fast food chain sa Pilipinas, na nagsimula lamang bilang maliit na ice cream parlor, noong dekada 1970, bago ito naging global food empire. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinalawak ang Jollibee sa iba't ibang bansa, at nag-acquire ng maraming kilalang brands, katulad ng Chowking, Greenwich, Red Ribbon, Mang Inasal, pati na rin international chains, kagaya ng Smashburger, The Coffee Bean and Tea Leaf, at Tim Ho Wan, kaya't naging isa ito sa pinakamalalaking Asian restaurant companies sa buong mundo. Dahil sa tagumpay ng kanyang negosyo sa food service industry at patuloy na global expansion, tinatayang ang kanyang net worth ay nasa humigit kumulang 392 billion pesos hanggang 448 billion pesos. Bagamat nagbabago ito, depende sa performance ng JFC sa stock market, international operations at consumer demand, pero kinikilala siya bilang isa sa pinakamatagumpay na self-made entrepreneur sa Pilipinas. Jaime Zobel de Ayala and Family. Si Jaime Zobel de Ayala at ang Ayala family ay kabilang sa pinakamatanda at pinakamaimpluwensyang business dynasties sa Pilipinas, na namumuno sa Ayala Corporation, isa sa pinakamalaking at pinakamatagal ng conglomerate sa bansa, na may kasaysayan na umaabot pa noong panahon ng mga Espanyol. Sa ilalim ng kanilang pamamahala, ay pinalawak ang kanilang negosyo sa iba't ibang pangunahing sektor, katulad ng real estate, banking, telecommunications, water infrastructure, energy at infrastructure projects, pati na rin sa healthcare, at education investments. Kaya't naging isa sila sa pinaka-diversified, at matatag na grupo ng negosyo sa Pilipinas, dahil sa lawak at stability, ng kanilang mga kumpanya. Samantala, tinatayang ang pinagsamang net worth ng pamilya, ay nasa humigit kumulang 448 billion pesos, hanggang 504 billion pesos. Bagamat nagbabago ito, depende sa galaw ng stock market, at performance ng kanilang core businesses, pero kinikilala sila bilang isa sa mga pangunahing haligi ng modernong ekonomiya sa bansa. Number 4, Ramon Ang. Si Ramon Ang ay isang Filipino billionaire businessman, at kasalukuyang president at CEO ng San Miguel Corporation, isa sa pinakamalaki at pinaka-diversified conglomerate sa Pilipinas, kung saan pinangunahan niya ang transformation nito, mula sa tradisyonal na food at beverage company, patungo sa isang giant na may malalaking interes sa infrastructure, energy, oil refining, food and beverage, hinebra at packaging. Kaya't naging isa siya sa pinakamaimpluwensyang negosyante sa ating bansa. Kilala rin siya sa kanyang agresibong expansion strategy, at malalaking proyekto sa infrastruktura, na may direktang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas, at bukod sa SMC, ay may iba pa siyang investment sa iba't ibang mga sektor. Kaya't tinatayang ang kanyang net worth ay nasa humigit kumulang 504 billion pesos hanggang 560 billion pesos. Bagamat nagbabago ito, depende sa performance ng San Miguel at galaw ng merkado. Number 3, Enrique Razon Jr. Si Enrique Razon Jr. ay isang Filipino billionaire at chairman ng International Container Terminal Services Incorporated, isang global port management company na nag-ooperate ng mga container terminals sa iba't ibang bansa sa Asia, Europa, Africa at buong Amerika, na siyang pangunahing pinagmumulan ng kanyang yaman. Bukod pa dyan, may malalaking interes din siya sa gaming at leisure industry, sa pamamagitan ng Bloomberry Resorts Corporation,
na nagmamay-ari ng Soler Resort and Casino sa Entertainment City, pati na rin sa iba pang integrated resort projects, at may investment din sa infrastructures at utilities. Dahil sa malawak na international presence ng ICTSI, at patuloy na paglago ng logistics at port operations, na mahalaga sa global trade, ay tinatayang ang kanyang net worth ay nasa humigit kumulang 560 billion pesos hanggang 616 billion pesos. Bagamat nagbabago ito, depende sa performance ng global trade, shipping volumes at gaming sector, pero kinikilala siya bilang isa sa pinakamaimpluwensyang Filipino business leaders na may malakas na presensya hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Number 2. Manny Villar. Si Manuel Manny Villar Jr. ay isang Filipino billionaire businessman at former politician, na naging Speaker of the House at Senate President, at kalaunan ay mas nakilala bilang isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas, dahil sa kanyang mga negosyo sa real estate at retail. Siya ang founder ng Vista Land and Lifescapes, isa sa pinakamalaking home builders sa bansa, na nagde-develop ng residential communities, subdivisions at vertical projects sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pinalawak din niya ang kanyang business empire sa pamamagitan ng Vista Mall Group, All Home, All Day Supermarket, at iba pang mga consumer-oriented business, habang may investments din sa media, at iba pang mga sektor. Kilala siya sa kanyang From Rags to Riches story, na nagsimula sa pagbebenta ng seafood, bago pumasok sa real estate, at dahil sa patuloy na demand sa housing at retail expansion ng kanyang mga kumpanya. Samantala, tinatayang ang kanyang net worth ay nasa humigit kumulang 616 billion pesos hanggang 672 billion pesos. Bagamat nagbabago ito, depende sa performance ng real estate market, retail consumption at stock valuation ng Vista Group companies. Number 1. C. Siblings. Ang C. Siblings ay ang mga anak ng yumaong tycoon na si Henry C. Sr., na siyang founder ng SM Group, at sila ang kasalukuyang namumuno at nagmamanage ng isa sa pinakamalalaking business conglomerates sa Pilipinas. Kabilang sa kanilang mga pangunahing negosyo, ang retail, banking, real estate at iba pang investment sa logistics, energy at property development, kaya't napaka-diversified ng kanilang portfolio, at malaki ang epekto sa consumer economy ng ating bansa. Dahil sa lawak ng kanilang integrated ecosystem, mula sa malls hanggang banking, ay patuloy silang kumikita sa iba't ibang cycles ng ekonomiya, at tinatayang ang pinagsamang net worth ng Say family ay nasa humigit kumulang 784 billion pesos hanggang 840 billion pesos, na madalas itinuturing na pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Bagamat nagbabago ang valuation, depende sa stock market performance ng kanilang listed companies, at overall economic conditions. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga content creators. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ang 10 pangalan na ating narinig ay hindi lamang listahan ng mga matagumpay na individual, kundi sila ang mga haligi sa iba't ibang industriya sa ating bansa. Ang kanilang patuloy na pagyaman ay patunay na sa mundo ng negosyo, ang may kontrol sa mga pangunahing pangangailangan ng lipunan ang siyang nananatili sa tuktok. Ang kanilang mga desisyon sa negosyo ay direktang umaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Ikaw, pangarap mo rin ba magkaroon ng negosyo at maging mayaman? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next videos.